Sa mismong araw ng anibersaryo ng kasal, gumuho ang mundo ni Isabel nang matuklasan niyang ang asawang pinakamamahal at ang sarili niyang kamag-anak ay magkasabwat. Hindi lang sa pagnanakaw ng mana, kundi pati sa pagkamatay ng ama niya. Mula sa isang babaeng nilinlang, tahimik siyang kumilos, tinipon ang mga ebidensya at hinintay ang tamang sandali upang ilantad ang katotohanan sa harap ng lahat. Ngunit paano niya napabagsak ang mga salarin sa mismong selebrasyong dapat sanay para sa kanilang tagumpay? Ang mabangong amoy ng nilulutong beef salpikaw ay sumasabay sa himig na namumutawi sa mga labi ni Isabel Santiago Reyes. Bawat hiwa ng bawang, bawat patak ng tuyo, at bawat paghalo sa kawali ay ginagawa niya ng may pag-iingat at pagmamahal. Ito ang paboritong ulam ni Angelo, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ngayong gabi ay ang kanilang ikalimang anibersaryo. Isang sorpresa. Sinabi niyang mag-overtime siya sa opisina, ngunit ang totoo ay inihahanda niya ang isang gabing hindi malilimutan ng kanyang kabiyak. Napangiti si Belle habang inilalatag ang mamahaling pinggan sa kanilang hapagkainan. Ang mga kandila ay nakahilera na, naghihintay na lamang na sindihan. Ang bote ng kanilang paboritong red wine ay nakahanda na rin. Perpekto ang lahat. Tulad ng pag-ibig na inakala niyang perpekto. Kinuha niya ang 2 wine glass at habang pinupunasan ng mga ito, ay bumalik sa kanyang alaala ang araw na nagbago ng kanyang buhay. Ang papalubog na araw sa Manila Bay ay tila isang ipinintang obra maestra. Kulay kahel, rosas, at lila ang humahalik sa kalangitan. Ngunit para kay Belle, mas nagniningning ang mga mata ni Angelo habang nakaluhod ito sa kanyang harapan. Hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng pinakamagandang singsing na nakita niya. Isabel Santiago. Halos pabulong na sabi ni Angelo, ngunit sapat na para marinig niya sa gitna ng dampi ng hangin. Sa bawat paggising ko sa umaga, ikaw ang una kong naiisip. Sa bawat pagpikit ng aking mga mata sa gabi, ang mukha mo ang huli kong nakikita. You are my life, my everything. Will you marry me? Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha ng purong kaligayahan. Sa araw na yon, sa harap ng daan-daang estranghero na pumapalakpak, ibinigay niya ang kanyang matamis na oo. Sa araw na yon, inakala niyang natagpuan na niya ang kanyang langit. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang tumunog ang kanyang telepono. Si Angelo. Hello, mahal ko. Malamig na bati ni Belle. Hi, Hon. I'm so sorry, mukhang matatagalan pa ako dito. May bigla ang problema sa isang project. Don't wait up for me, okay? I love you. Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Belle, ngunit agad din niya itong iwinaksi. Trabaho lang iyon. Para rin naman ito sa kanilang kinabukasan. Okay, mahal. Mag-iingat ka pag-uwi. I love you too, sagot niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Matapos ang tawag, napabuntong hininga siya. Sayang ang sorpresa. Tiningnan niya ang relos. 7:00 pa lang ng gabi. Maaga pa. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Siya na lang ang susurpresa kay Angelo sa opisina. Dadalhin niya ang pagkain doon. Siguradong matutuwa ito. Dali-dali niyang inilagay ang pagkain sa mga lalagyan. Maingat niyang isinara ang kahon ng cake na binili niya kanina. Isang red velvet cake, ang paborito nilang dalawa. May nakasulat pa itong Happy 5th Anniversary, my love. Habang nagmamaneho papunta sa opisina ng Santiago Land, hindi niya mapigilan ang pananabik. Ngunit nang malapit na siya sa gusali, napansin niyang ang sasakyan ni Angelo ay papalabas na ng parking. Mabilis itong lumiko sa kabilang direksyon, ang direksyon pauwi sa kanilang bahay sa Forbes Park. Napakunot ang noo ni Belle. Akala niya ba ay marami pa itong gagawin? Baka naman natapos niya ng maaga at gusto rin siyang sorpresahin. Napangiti siya sa isiping iyon. Pareho pala sila ng iniisip. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo. Gusto niyang mauna sa bahay para maitago ang sasakyan
at ituloy ang orihinal na plano. At nagtagumpay nga siya. Nang marating niya ang kanilang mansyon, wala pa ang sasakyan ni Angelo. Ipinasok niya ang kanyang kotse sa garahe at patakbong pumasok sa loob, dala-dala ang kahon ng cake. Madilim at tahimik ang kabahayan. Akala niya ay darating si Angelo. Nabubuksan ang lahat ng ilaw. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. At doon, mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang sala, may narinig siyang isang tunog. Isang halikhik. Boses ng isang babae. Ngunit hindi iyon ang kanyang boses. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Sinilip niya ang siwang. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. At ang sumunod na nakita niya ay isang imaheng habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Sa ibabaw ng kanilang mamahaling sofa, nakatalikod mula sa kanya ay ang kanyang asawa, si Angelo. At sa ilalim nito, nakayakap ng mahigpit ay ang kanilang kasambahay, si Lorna. Ang uniforme nito ay bahagyang nakataas at ang mga kamay ni Angelo ay nasa mga lugar na para lamang dapat sa kanya. Nabitiwan ni Isabel ang hawak niyang kahon. Isang malagapak na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Ang perpektong cake, ang simbolo ng kanilang 5 taon ng pagmamahalan, ay bumagsak at nayupi sa sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng pagbagsak nito ay kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Sa gulat, mabilis na napalingon si Lorna. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot at hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya. Ang mukha nito ay namutla na parang papel. Ngunit si Angelo, abala sa ginagawa, ay hindi pa rin napapansin ang kanyang presensya. Nagtama ang mga mata ni Belly at ni Lorna. Sa isang iglap na yon, nakita ni Belle ang lahat. Ang takot, ang pagkakasala, ang pagmamakaawa. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang sakit ay tila isang matalim na punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Bago pa man siya makita ni Angelo, bago pa man may lumabas na kahit isang salita mula sa bibig ni Lorna, dahan-dahang umatras si Isabel. Bawat hakbang paatras ay isang pasakit. Isinandal niya ang likod sa malamig na pader. Tinakpan ang sariling bibig upang pigilan ang isang sigaw na nagbabantang kumawala. Tahimik, tulad ng isang multo sa sarili niyang pamamahay, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng bahay na inakala niyang kanilang pugad ng pagmamahalan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan mula sa isang bagyo. Malabo na ang lahat sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw lamang ay ang sakit, ang napakatinding sakit ng pagkakanulo. Nasa loob na siya ng kanyang sasakyan, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Humahagulgol, paulit-ulit na umiling, na para bang sa pag-iling niya ay mabubura ang lahat ng kanyang nakita. Ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin niya ngayon? Hindi alam ni Isabel kung paano niya narating ang malaking bahay ng kanyang mga magulang sa Dasmariñas Village. Ang tanging alam niya ay kailangan niya ang kanyang ina. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagmistulang mga mahahabang guhit ng liwanag dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Ang manibela ay mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Pagbaba niya ng sasakyan, hindi na niya inabala pang isara ito ng maayos. Patakbo siyang pumasok sa malaking pinto na bahagyang nakabukas para sa kanya. Ang mga kasambahay na sumalubong sa kanya ay nagulat sa kanyang itsura. Gulo ang buhok, maga ang mga mata, at basang-basa ng luha ang kanyang damit. "Si Mama?" tanong niya. Halos hindi na makilala ang sariling boses. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira Santiago, sa engrandeng sala nito. Nakaupo ito sa paborito nitong silya, suot ang isang eleganteng silk robe at kalmadong nagbabasa ng isang libro habang humihigop ng tsaa. Ang payapang eksenang ito ay isang malaking sampal sa magulo at durog na mundo ni Belle. "Mama,"
Nagsusumamong tawag niya. Itinaas ni Doña Elvira ang kanyang tingin mula sa libro. Ang kanyang mga mata, na laging matalas at puno ng awtoridad, ay bahagyang nanlaki nang makita ang kalagayan ng nag-iisang anak. Agad siyang tumayo. Isabel, anong nangyari sa'yo, Hija? At sa tanong na yon, ang lahat ng sakit, galit at pagkadurog na pilit na kinikimkim ni Belle ay sumabog. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang mamahaling porselanang florera na nakapatong sa isang mesita. Isang regalo ni Angelo para sa kanyang ina noong nakaraang Pasko. Isang regalo mula sa isang sinungaling, isang demonyo. Sinungaling siya! Sigaw ni Belle, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasasaktang kaluluwa. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang florera at ibinagsak ito ng buong lakas sa sahig na marmol. Ang tunog ng pagbasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng pagsabog ng kanyang puso. Ang magagandang piraso ng porselana ay kumalat sa sahig, tulad ng mga pira-pirasong pangarap niya. Belle! Gulat na tawag ng isang katulong, ngunit si Doña Elvira ay hindi man lang kumurap. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang gulat o takot. Tiningnan lamang niya ang nagkalat na bubog, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang humahagulgol na anak. Pabayaan niyo kami. Mahinahon, ngunit may diin na utos niya sa mga kasambahay. Agad naman silang nagsialisan. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, lumapit si Belle sa kanyang ina. Hinahampas ang sariling dibdib. Mama, ang sakit. Ang sakit-sakit. Si Angelo. May babae siya, ma. Si Lorna. Ang sarili nating katulong. Nakita ko sila. Sa bahay natin, mama. Sa pamamahay natin. Ang bawat salita ay tila laso na sumusugat sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng pag-iyak. Hinaplos ni Doña Elvira ang likod ng kanyang anak, ngunit hindi ito nagsalita. Hinayaan niya lamang na ilabas ni Belle ang lahat. Nang medyo kumalma na si Belle, dahan-dahan siyang inalalaya ng kanyang ina paupo sa sofa. Umalis ito saglit at bumalik na may dalang isang baso ng tubig. Inumin mo ito, sabi nito sa isang boses na kalmado. Masyadong kalmado. Kinuha ni Belle ang baso, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagpatapon sa kaunting tubig. Kailangan kong bumalik doon, mama. Kailangan kong harapin sila. Palalayasin ko sila. Pareho sila. Determinadong sabi niya. Ang galit ay muling nag-aalab sa kanyang mga mata. Ngunit si Doña Elvira ay umiling lamang. Tinitigan niya ang anak ng diretso sa mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Belle ang isang bagay na mas malamig pa sa yelo sa titig ng kanyang ina. At pagkatapos, anong mangyayari? Tanong ni Elvira. Mag-eskandalo ka? Ipapahiya mo ang pangalan natin? Ibibigay mo sa kanya ang satisfaction na nagtagumpay siyang saktan ka? Natigilan si Belle. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Pero makinig ka sa akin, Isabel. Putol ni Elvira. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matalim na parang patalim. Kung iiyak ka lang, talo ka na. Talo ka na sa simula pa lang. Ang mga luha ay para sa mga mahihina at hindi kita pinalaking mahina. Umupo si Doña Elvira sa tabi niya. Ngayon ang panahon para mag-isip, hindi para magdamdam. Ang galit mo, gamitin mo yan. Pero gamitin mo ng tama. Gamitin mo ng matalino. Napatingin si Belle sa kanyang ina. Ang pagtataka ay unti-unting pumalit sa kanyang galit. Nagpatuloy si Elvira. Matagal na akong may nararamdamang hindi tama kay Angelo. May mga proyekto sa kumpanya na masyado niyang sinusolo. May mga desisyon siyang ginagawa na hindi niya ipinapaalam sa board. Pero binaliwala ko. Dahil nakikita kong masaya ka. Dahil ayokong sirain ang pamilya mo. Hinawakan ni Elvira ang kamay ng anak.
Ang kamay nito ay mainit at matatag. Ngunit ngayon, iba na. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang simpleng pambababae. Nararamdaman ko. Ito ay sintomas ng isang mas malaking problema. Isang mas malaking kasinungalingan. Ang mga salita ng kanyang ina ay dahan-dahang tumagos sa isip ni Belle. Ang galit niya ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Mula sa isang naglalagablab na apoy, ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Tama ang kanyang ina. Ang pag-iyak at pagwawala ay hindi magbabalik ng kahit ano. Ngunit ang paghihiganti, ang pagkuha ng hustisya, iyon ay ibang usapan. Hinawakan ni Doña Elvira ang mukha ni Belle. Pinilit itong tumingin sa kanya. Umuwi ka. Ngumiti ka sa kanya. Magpanggap kang walang nangyari. At mula bukas, bubuksan natin ang ating mga mata at tainga. Alamin natin kung ano pa ang tinatago niya. Si Belle ay napatingin sa kanyang ina. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi lang ang kanyang ina. Siya ang babaeng tumulong sa kanyang ama na itayo ang Santiago Land mula sa simula. Isang babaeng bakal. Ang pagkabigla sa mga mata ni Belle ay dahan-dahang nawala. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at totoo. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang malamig at nakakalkulang determinasyon. Tumango siya, isang beses lang, isang tango na nagselyo sa kanilang kasunduan. Ang laro ay nagbago na. Hindi na siya ang biktima. Simula ngayong gabi, siya na ang mangangaso. Ang paglalakbay pabalik sa kanilang bahay sa Forbes Park, ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Isabel. Bawat metro na inuusad ng sasakyan ay tila isang hakbang papalapit sa bibig ng isang bulkan. Ang mansyon na minsan niyang tinuring na paraiso ay isa na ngayong entablado ng kasinungalingan at siya ang pangunahing aktres sa isang dula na hindi niya isinulat. Bago bumaba ng kotse, huminto siya saglit at huminga ng malalim. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang ina. Umuwi ka. Ngumiti ka sa kanya. Magpanggap kang walang nangyari. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay maga pa rin. Ngunit ang nagbabadyang galit ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang natitirang bakas ng luha at pinilit ang kanyang mga labi na bumuo ng isang ngiti. Ito ang pinakamahirap na pag-arte na gagawin niya sa buong buhay niya. Pagpasok niya sa pinto, ang sala ay malinis na. Ang basag na cake ay wala na para bang isang masamang panaginip lamang ang lahat. Ngunit ang amoy ng matamis na red velvet ay bahagya pa ring nanunuot sa hangin. Isang paalala ng katotohanang pilit niyang itinatago. At nandoon si Angelo. Naglalakad-lakad sa sala. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito, mabilis itong lumapit. Mahal, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi ka sumasagot. I was so worried, sabi nito, at sa isang iglap ay niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Belle ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay isa na ngayong hawla. Ang mga braso ng kanyang asawa ay parang mga ahas na pumupulupot sa kanya. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para hindi ito itulak palayo. Humiwalay siya ng dahan-dahan at muling ipinakita ang peking ngiti. Pasensya na, mahal. Nagkita kasi kami ni Sandy, yung dati kong kaibigan sa kolehiyo. Nalibang kami sa kwentuhan. Nalobat pa ako. Bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit siniguro niyang ang kanyang boses ay kalmado at natural. Tinitigan siya ni Angelo. Sinusuri ang kanyang mukha. Okay ka lang ba talaga? You look pale. Pagod lang siguro. Mahal, sayang. May sorpresa pa naman sana ako para sa'yo, sabi ni Belle. Itinuturo ang nakahandang hapagkainan.
Ang pag-aalala sa mukha ni Angelo ay napalitan ng pagkakasala. "Oh, Hon, I'm so sorry. I promise babawi ako. Happy anniversary." Hinalikan siya nito sa labi. Isang mabilis na halik. Para kay Belle, ang labi nito ay may lasa ng lason, ngunit ngumiti lamang siya. "Happy anniversary din, mahal." Pinilit nilang maging normal ang lahat. Umupo sila sa hapagkainan at habang kumakain, walang tigil si Angelo sa pagkukwento tungkol sa mabigat na problema sa opisina. Si Belle na naman ay tahimik lang na nakikinig, tumatango paminsan-minsan, nagtatanong ng mga simpleng bagay. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng kanyang asawa, ang paraan ng kanyang pagngiti, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Lahat ay kasinungalingan. Isang malaking pagbabalat kayo. "Kumusta pala ang araw mo?" tanong ni Angelo. "Ayos lang, gaya ng dati." Maikling sagot ni Belle. Pilit na nilulunok ang pagkaing tila naging abo sa kanyang panlasa. Nang matapos ang hapunan, sila ay umakyat na sa kanilang silid tulugan. Si Angelo ay naunang nahiga. Si Belle naman ay nagtagal sa banyo, nakatitig sa sarili sa salamin. "Kayanin mo to, Isabel. Simula pa lang ito." Paglabas niya, mahimbing nang natutulog si Angelo o nagtutulog-tulugan. Ang ritmikong paghinga nito, na dati musika sa kanyang pandinig, ay isa na ngayong ingay na nakakairita. Hinintay niya. 10 minuto, 20 minuto, 1 oras. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat hakbang ay kinakalkula. Ang kanyang pakay, ang personal na study ni Angelo. Ang silid, kung saan ito isinasagawa ang lahat ng mahahalagang transaksyon. Ang silid, na bawal niyang pakialaman. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto ng kanilang kwarto. Isang mahinang tunog ang nilikha nito, ngunit hindi gumalaw si Angelo. Nagpatuloy siya. Ang pasilyo ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa sinag ng buwan sa mga bintana. Narating niya ang pinto ng study. Hindi ito nakalock. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Ang silid ay amoy mamahaling tabako at lumang libro. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang robe ang isang maliit na bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya umalis. Isang state-of-the-art na listening device, kasing liit lamang ng isang butones. Ang kaba sa kanyang dibdib ay dumadagundong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanap ng perpektong lugar para itago ito. Sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa mahogany, doon. Walang sino man ang mag-iisip na tumingin doon. Lumuhod siya at gamit ang maliit na ilaw mula sa kanyang cellphone, maingat niyang idinikit ang aparato sa ilalim ng mesa. Isang maliit na tagumpay, isang maliit na hakbang patungo sa katotohanan. Nang tatayo na siya, bigla siyang may narinig. Isang mahinang pagbuzz mula sa ibabaw ng mesa. Ang personal na telepono ni Angelo. Iniwan pala nito. Bigla itong umilaw. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Miguel de Leon. Ang matalik nitong kaibigan. Ang ninong nila sa kasal. Sumagot si Angelo gamit ang kanyang wireless earpiece na naiwan din sa mesa. Mabilis na pinatay ni Belle ang ilaw ng kanyang telepono at nagtago sa likod ng makakapal na kurtina. "Hello, Migs. Napatawag ka?" Mahinang sabi ni Angelo mula sa kabilang kwarto. Ang boses ay rinig na rinig sa earpiece. Narinig ni Belle ang boses ni Miguel mula sa speaker. "Pare, kinakamusta ko lang. Ayos na ba? Walang naging problema?" "Wala. Maayos ang lahat," sagot ni Angelo. Medyo nag-alala lang kanina na late umuwi si Belle, pero wala siyang nahalata. Everything is still going according to plan. Isang plano? Anong plano? Ang puso ni Belle ay tila hihinto sa pagtibok. Tama ang kanyang ina. Hindi lang ito simpleng pambababae. Sa kanyang pag-atras sa pagitan ng mga kurtina,
Isang pagkakamali ang kanyang nagawa. Nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na pen holder sa isang side table. Clatter. Bang! Ang tunog ng mga nahuhulog na ballpen sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Natigil ang usapan sa telepono. Narinig ni Belle ang pagtigil sa paghinga ni Angelo mula sa kabilang kwarto. Isang nakakabinging segundo doon ang katahimikan ng lumipas. Pagkatapos, narinig niya ang pag-creak ng kanilang kama. "Teka lang, Migs. May narinig yata ako," sabi ni Angelo. Ang boses ay malapit na. Nanigas si Belle sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa dilim. Naririnig niya ang mga yabag. Papalapit. Papalapit sa pinto ng study. Nanigas si Isabel sa likod ng makakapal na kurtina. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila nagyelo. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa mga yabag na papalapit. Ito na. Huli na siya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng study. Isang guhit ng liwanag mula sa pasilyo ang pumasok, humati sa kadiliman ng silid. Nakita ni Belle ang anino ni Angelo. Malaki at nakakatakot. Naramdaman niya ang pag-angat ng malamig na pawis sa kanyang noo. Pumasok si Angelo sa loob ng silid. Hindi ito nagsalita. Nakikiramdam lamang sa paligid. Ang katahimikan ay nakabibingi. Bawat segundo ay parang isang oras. Handa nang sumigaw si Belle. Handa nang aminin niyang lahat. Nang biglang, meow. Isang mahinang tunog ang narinig mula sa bandang bintana, malapit sa kinatatayuan ni Belle. Kasunod nito ay isang mahinang kaluskos. Nagulat pareho si Angelo at si Belle. Muling naglakad si Angelo, dire-diretso patungo sa bintana. Patungo sa kinaroroonan ni Belle. Napapikit ng mariin si Belle, hinihintay ang paghawi ng kurtina at ang paglapat ng mga kamay ng kanyang asawa sa kanya. Ngunit sa halip, narinig niya ang pagbukas ng bintana. "Pusang gala!" Inis na bulong ni Angelo. "Paano ka na naman nakapasok dito?" "Shoo!" Narinig ni Belle ang mahinang pagtalon at ang pagtakbo ng pusa sa mga bubong. Ang pusa ng kanilang kapitbahay na laging naliligaw sa kanilang hardin. Isang himala. Huminga ng maluwag si Angelo. Tiningnan nito ang mga nagkalat na ballpen sa sahig. "Pati ba naman ikaw, pusa, nang gugulo?" Pinulot niya ang mga ito at ibinalik sa lalagyan. Hindi man lang nag-abalang silipin pa ang likod ng kurtina. Muli itong lumingon sa paligid. At nang makumbinsing pusa lang ang dahilan ng lahat, lumabas na ito ng silid at isinara ang pinto. Naiwan si Belle na nanginginig sa likod ng kurtina. 10 minuto siyang hindi gumalaw, tinitiyak na tulog na muli si Angelo. Nang makampante, dahan-dahan siyang lumabas at walang tunog na bumalik sa kanilang kwarto. Ang kanyang pagtakas ay isang swerte. Ngunit alam niya, hindi siya pwedeng umasa sa swerte habang buhay. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Angelo, nagdahilan si Belle, nalilinisin niya ang study nito. Hawak ang mga panlinis, pumasok siya sa silid. Ang kanyang puso ay kumakabog habang kinukuha ang listening device sa ilalim ng mesa. Itinago niya ito sa kanyang bulsa, isang piraso ng katibayan, isang piraso ng panganib. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Matapos umalis ni Angelo papuntang opisina, dumiretso siya sa bahay ng kanyang ina. Sa isang ligtas na silid sa mansyon ng mga Santiago, isinaksak ni Belle ang aparato sa isang speaker. Magkahawak kamay sila ni Doña Elvira, parehong pinipigil ang kanilang paghinga. At nagsimula silang makinig. Karamihan sa mga usapan ay tungkol sa trabaho. Ngunit may isang partikular na pag-uusap sa pagitan ni Angelo at Miguel na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. "Nailipat mo na ba ang pondo mula sa Santiago Project?" Boses ni Miguel. "Oo, nasa account na ng Shell Company. Walang sino man ang makakahalata. Ang mga papeles ay malinis," sagot ni Angelo. "Siguraduhin mo lang, pare. Malapit na.
Konting tiis na lang atin na ang lahat ng pinaghirapan ng matanda. Napatingin si Belle sa kanyang ina. Ang mukha ni Doña Elvira ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Shell Company, pinaghirapan ng matanda. Paulit-ulit na bulong ni Belle. Ang kanyang ama. Ang pinaghirapan ng kanyang ama. Tama ako, mariing sabi ni Elvira. Hindi lang ito tungkol sa isang babae. Pera, kapangyarihan. Ito ang habol nila. Anong gagawin natin, Mama? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa nag-uumapaw na galit. Kailangan natin ng pruweba na hindi nila matatakasan. Kailangan natin si Attorney Santos. Si Attorney Benjamin Santos ay ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Santiago. Siya ay higit pa sa isang abogado. Para na siyang kapamilya. Kinahapunan, sa isang maliit at lumang kapihan sa Binondo, malayo sa mga matang mapanghusga ng Makati, nagkita si Belle at si Attorney Santos. Nakasuot si Belle ng malaking salamin at isang scarf na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Hija, ano itong bigla ang pagpapatawag mo? At bakit dito pa? Nag-aalalang tanong ng matandang abogado. Walang paligoy-ligoy na ikinuwento ni Belle ang lahat, maliban sa pagtataksil ni Angelo. Sinabi niya ang kanyang mga hinala tungkol sa mga transaksyon sa kumpanya at ang usapan na kanyang narinig. Nakinig ng mabuti si Attorney Santos. Ang kanyang noo ay paunti-unting kumukunot. Isang shell company. Kung totoo ito, Isabel, ito ay isang malaking kaso ng pandaraya. Kailangan kong malaman ang lahat, Attorney. Bawat transaksyon, bawat kumpanyang sangkot, lalo na ang tungkol sa mga proyekto na si Angelo ang may hawak, pakiusap ni Belle. Masusunod, Hija, pero kailangan nating mag-ingat. Kung malaman nilang nag-iimbestiga tayo, maaring mas lalo nilang bilisan ang kanilang mga plano, babala ng abogado. Bigyan mo ako ng 2 araw. Pag-uwi ni Belle sa kanilang bahay, ang tensyon ay halos mahahawakan na sa kapal. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Lorna na may dalang isang tray. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil si Belle. Tinitigan niya ang kasambahay. Hindi nang aakusa, hindi galit, kundi may halong awa at pagtatanong. Nanigas si Lorna sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay namutla, at ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi nagsalita si Belle. Isang tingin lang. Isang tingin na nagsasabing, alam ko. Mabilis na yumuko si Lorna at nagmamadaling lumakad palayo. Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon. Bawat ngiti ni Angelo, bawat yakap, bawat I love you, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang pagpapanggap ay unti-unti siyang nauubos. Sa 3 araw, habang nasa hardin siya at pilit na iwinawaksi ang kanyang mga iniisip, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Hello? Kinakabahang sagot niya. Isabel, si Benjamin ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. May nahanap na ako at hindi mo ito magugustuhan. Umupo si Belle sa isang upuang bakal. Ang puso niya ay dumadagundong. Ano yon, Attorney? Tama ang hinala mo. May isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa Santiago Land papunta sa isang bagong korporasyon. Isang korporasyon na walang record, walang opisina, isang shell company. Anong pangalan ng kumpanya? Tanong ni Belle, halos pabulong. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Ang pangalan ng kumpanya, sabi ni Attorney Santos, ay MDL Holdings. MDL. Paulit-ulit na sinabi iyon ni Belle sa kanyang isip. MDL. Walang kahulugan. Ngunit, MD Elemejo, El Miguel, De Leon, nabitiwan ni Isabel ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa damuhan. Ang pagtataksil. Hindi lang pala ito galing sa kanyang asawa. Galing din ito sa taong itinuring niyang kapatid. Sa kanyang matalik na kaibigan.
Ang lalim ng sugat ay biglang bumaot hanggang sa kanyang kaluluwa. Mas malalim, mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ang mga letrang MDL ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Isabel na parang sirang plaka. Miguel de Leon, ang taong tumayo sa tabi ni Angelo sa altar noong sila'y ikinasal. Ang taong tinawag niyang kuya. Ang taong kasama niyang umiyak nang mamatay ang kanyang ama. Ang sakit ng pagkakanulo ng asawa ay isang matalim na saksak. Ngunit ang pagkakanulo ng isang kaibigan, ng isang itinuring na pamilya, ay ang mabagal na pagpilipit ng patalim habang nakatarak pa rin ito sa kanyang puso. Nakatayo si Belle sa gitna ng malawak na hardin ng kanilang mansyon, ang lugar na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, kahit ang ganda ng mga rosas na personal niyang inalagaan ay hindi na makapagbigay ng aliw. Ang mga tinik nito ay tila isang paalala ng mga tinik na ngayon ay nakapalibot sa kanyang buhay. Alam na niya ngayon ang mga pangunahing manlalaro. Si Angelo at si Miguel. Sila ang mga hari sa chessboard na ito. Ngunit sa bawat laro, mayroong mga pawn, ang mga isinasakripisyo, ang mga ginagamit. At ang pinakamalapit na pawn ay si Lorna. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib. Isang plano na nangangailangan ng higit pa sa galit. Nangangailangan ito ng kontrol. Sinadya niyang hanapin si Lorna. Nakita niya ito sa bandang likod ng hardin, nag-aalis ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Ngunit ang mga galaw nito ay alanganin. Bawat sandali ay napapahinto ito, napapatingin sa paligid na parang isang hayop na nasukol. Mula nang magtama ang kanilang mga mata sa pasilyo, alam ni Belle na ang babae ay nabubuhay na sa matinding takot. Dahan-dahang lumapit si Belle. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa malambot na damuhan. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lamang na maramdaman ni Lorna ang kanyang presensya. At naramdaman nga nito. Biglang nanigas si Lorna. Ang hawak na gunting panghardin ay bumagsak mula sa nanginginig niyang kamay. Dahan-dahan itong lumingon. At nang makita si Belle, ang mukha nito ay lalong namutla. Ang mga mata nito ay puno ng panik. Naghihintay ng sigaw, ng sampal, ng pagpapalayas. Ngunit hindi yon ang natanggap niya. Tinitigan lamang siya ni Belle. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Pagkatapos ng ilang segundong nakabibinging katahimikan, nagsalita si Belle sa isang boses na mahinahon, halos isang bulong lamang. Pinahihirapan ka ba niya? Ang tanong ay simple. Ngunit para kay Lorna, ito ay isang bombang sumabog sa kanyang harap. Ang lahat ng inaasahan niyang galit ay wala roon. Sa halip, isang tanong na tila nagmumula sa pag-unawa. Nagbago ang ekspresyon ni Lorna. Mula sa takot, ito ay naging pagkalito. At pagkatapos ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na tulad ng kalungkutan. Ang mga mata ng dalaga ay nagsimulang mamasa. Umiling-iling ito. Ang mga labi ay nanginginig. At doon, hindi na niya napigilan. Ang lahat ng takot, pagkakasala, at bigat na kanyang dinadala ay bumuhos. Lumuhod si Lorna sa damuhan, sa harap ni Isabel at humagulgol ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ma'am Belle, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hindi gumalaw si Belle. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Nang medyo humupa na ang pag-iyak ni Lorna, muling nagsalita si Belle. Ang boses ay nanatiling mahinahon. Hindi kita tatanungin kung bakit mo ginawa. Ang gusto kong malaman, bakit ka pumayag? Sa tanong na yon, tila nabigyan ng lakas si Lorna na ikwento ang lahat. Galing sa isang mahirap na pamilya sa probinsya, siya ay nagtatrabaho para sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid na si Mateo. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nasangkot si Mateo sa isang malaking gulo, isang away na nauwi sa sakitan.
Mayaman at maimpluwensya ang pamilya ng nakaaway nito. Nakulong si Mateo at nahaharap sa isang kasong imposibleng maipanalo. Si Si Sir Angelo po ang tumulong sa amin. Kwento ni Lorna, ang mga luha ay muling dumadaloy. Binayaran niya ang piyansa. Kinuha niya ang pinakamagaling na abogado. Sabi niya po, sagot na niya ang lahat. Wala po akong kamalay-malay. Na may kapalit po pala ang lahat ng iyon. Nagsimula ang lahat sa maliliit na pabor. Hanggang sa ginamit na ni Angelo ang sitwasyon para takutin siya. Binalaan siya nito na sa isang salita lang, babawiin nito ang lahat ng tulong at sisiguraduhing mabubulok sa kulungan ang kanyang kapatid. Wala po akong nagawa, ma'am. Wala po akong lakas na labanan siya. Natakot po ako para sa kapatid ko, para sa pamilya ko. Patawarin niyo po ako. Habang nakikinig, may kakaibang awa na naramdaman si Belle. Oo, ang babaeng ito ay kasama sa sumira ng kanyang buhay. Ngunit nakikita niya ngayon na si Lorna ay isa ring biktima, isang tau-tauhan sa masalimuot na laro ni Angelo. Huminga ng malalim si Belle. Ang awa ay isang emosyon na hindi niya kayang bigyan ng puwang ngayon, ngunit maaari niya itong gamitin. Tumayo ka, Lorna! Mahinahong utos niya. Nag-aalangang tumayo si Lorna. Ang mga mata ay nakatungo pa rin sa lupa. Gusto mo ba talagang makalaya sa kanya? Gusto mo bang matulungan ang kapatid mo sa tamang paraan? Tanong ni Belle. Mabilis na tumango si Lorna. Ang mga mata ay puno ng bahagyang pag-asa. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat. Mabuti, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay may biglang diin. Dahil may paraan, tutulungan ko ang kapatid mo. Kukuha ako ng sarili kong abogado para hawakan ang kaso niya. Isang abogadong hindi mo kailangang bayaran ng iyong katawan o kaluluwa. Sisiguraduhin kong makakamit niya ang hustisya. Nanlaki ang mga mata ni Lorna, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo po, ma'am. Totoo, sagot ni Belle. Pero may kapalit din. Natahimik si Lorna, naghihintay. Mula ngayon, pagpapatuloy ni Belle, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lorna. Magiging mga mata at tainga ko kayo sa loob ng bahay na ito. Bawat kilos ni Angelo, bawat tawag sa telepono, bawat dokumentong makikita mo, sasabihin mo sa akin. Magpapanggap kang tapat ka pa rin sa kanya, ngunit ang katapatan mo ay nasa akin na. Magiging espiya kita, Lorna. Iyan ang kapalit. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang hangin at ang malayong tunog ng mga sasakyan. Tinitimbang ni Lorna ang kanyang mga pagpipilian. Sa isang banda ay si Angelo, isang demonyong nag-aalok ng tulong na may lason. Sa kabila ay si Belle, ang babaeng sinaktan niya na nag-aalok ngayon ng isang tunay na pag-asa. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahang tumango si Lorna. Opo, ma'am, gagawin ko po. Gagawin ko ang lahat. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagong determinasyon. Isang bahagyang mawangiti ang gumuhit sa mga labi ni Belle. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti. Tumingin si Lorna sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang nakakakita. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa lalim ng bulsa ng kanyang uniforme. Isang luma at maliit na susi na gawa sa tanso. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa palad ni Belle. Malamig ang metal sa balat ng dalaga. Ma'am, pabulong na sabi ni Lorna, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ito po ang susi sa personal na safe ni Sir Angelo sa library. May mga dokumento po siyang itinatago doon. Ang maliit na susi na gawa sa tanso ay tila may sariling bigat sa palad ni Isabel. Sa loob ng 2 araw, ito ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, isang paalala sa panganib na kanilang susuungin at sa katotohanang naghihintay na malantad. Ang bawat gabi ay isang pagsubok ng pagtitiis na kailangan niyang matulog sa tabi ng isang halimaw
Nagpapanggap na ang lahat ay nasa ayos. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang overnight business trip sa Batangas para kay Angelo at Miguel. Isang perpektong pagkakataon. Isang gabi na kanila lamang. Nang gabing iyon, ang mansyon ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Walang mga tawa, walang mga kasinungalingan. Si Doña Elvira ay dumating. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas kay Belle. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Isang tingin lang ay sapat na para magkaintindihan. Ang oras ng pagtutuos ay narito na. Hating gabi. Ang oras kung kailan ang mga anino ay pinakamahaba at ang mga lihim ay pinakamadilim. Handa ka na ba? Tanong ni Elvira. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa dilim ng pasilyo. Tumango si Belle. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Opo, ma. Si Elvira ang naiwan sa labas ng study para magbantay, habang si Belle ang dahan-dahang pumasok sa lungga ng kalaban. Ang amoy ng katad at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Binuksan niya lamang ang isang maliit na table lamp, sapat lang para makita ang kanyang ginagawa. Ang safe ay nakatago sa likod ng isang painting ng barko sa dagat, isang paborito ng kanyang ama na ipinagpilitan ni Angelo na manatili sa study. Isang kabalintunaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapit ang susi sa siradura. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa noong gabi na naglagay siya ng listening device. Ito na ang katotohanan. Handa ba siyang harapin ito? Ipinasok niya ang susi. Umikot ito nang may marahang tunog. Click! Bumukas ang maliit na pinto ng safe. Sa loob, hindi ginto o pera ang laman, kundi mga folder na maayos na nakasalansan. Kinuha niya ang mga ito at mabilis na inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang una niyang nakita ay nagpakumpirma sa lahat ng sinabi ni Attorney Santos. Mga kontrata, mga deed of sale, mga dokumento ng paglilipat ng pondo sa MDL Holdings. At doon, sa ilalim ng bawat dokumento ay ang pirma ng kanyang ama. Ngunit alam ni Belle ang bawat kurba ng sulat kamay ni Don Ricardo. At ang mga ito ay peke. Magagaling na pamimeke, ngunit peke pa rin. Mga hayop sila. Nanggigigil na bulong ni Belle sa sarili. Anong nakita mo, anak? Tanong ni Elvira mula sa may pinto. Ipinakita ni Belle ang mga dokumento. Tiningnan ito ni Elvira. Ang kanyang mga labi ay numipis sa galit. Gaya ng inaasahan ko. Ngunit kailangan natin ng mas matibay pa. At tila dininig ng tadhana ang kanyang sinabi. Sa ilalim ng bunton ng mga papeles, may isang brown envelope na walang marka. Kakaiba ito sa lahat. Kinuha ito ni Elvira. Ang kanyang mga daliri ay maingat na binuksan ang selyo. Sa loob nito ay isang dokumento. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, Preliminary Autopsy Report, Confidential, nagkatinginan ang mag-ina. Ang report na ipinalabas ng pulisya ay nagsabing ang pagkamatay ni Don Ricardo mula sa isang car crash ay isang aksidente, dulot ng atake sa puso habang nagmamaneho. Bakit? Bakit may kopya si Angelo nito? Nagtatakang tanong ni Belle habang binabasa ang mga nakasulat. Medical terms, mga jargon na hindi niya maintindihan, hanggang sa isang linya ang kumuha ng kanyang pansin. Toxicology results show abnormally high levels of lorazepam in the subject's bloodstream. Lorazepam? Basa ni Belle ng malakas. Hindi naman umiinom ng kahit anong pampakalma si Papa. Ang gamot lang niya ay para sa high blood. Biglang nanigas si Doña Elvira. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa kawalan, na para bang may isang multo mula sa nakaraan ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Mama? Ma, ayos lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Belle. Hindi sumagot si Elvira. Sa halip, isang alaala ang bumalik sa kanya ng buong linaw.
Ang umaga ng araw na yon, ang sikat ng araw na tumatama sa kanilang breakfast nook. Ang masayang tawanan nila ni Ricardo. Pagkatapos ay ang pagdating ni Angelo, may dalang isang tasa ng bagong timplang kape. "Ako na po, Dad. Baka lumamig pa." Nakangiting sabi ni Angelo habang iniaabot ang tasa sa kanyang biyenan. Espesyal na timpla yan para sa pinakamagaling na father-in-law sa buong mundo. Isang simple at matamis na gesture noon. Ngunit ngayon ito ay isang imahe ng purong kasamaan. Dahan-dahang bumaling si Elvira sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit at katotohanang hindi kayang bigkasin. "Ang kape." Halos pabulong niyang sabi. Si Angelo, siya ang nagdala ng kape ng papa mo bago ito umalis. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Belle. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na sobrang nakapangingilabot. Ang atake sa puso, ang pagbangga ng sasakyan. Hindi iyon atake sa puso. Pinainom siya ng pampakalma para antukin siya habang nagmamaneho. Hindi. Umiling si Belle. Ayaw maniwala sa pumapasok sa kanyang isip. Hindi. Hindi naman siguro. Tinitigan siya ni Elvira. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Isabel," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi iyon aksidente. Ang katotohanan ay sumampal kay Belle ng buong lakas. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa isang aksidente. Pinatay siya. At ang salarin ay ang lalaking gabi-gabi niyang tinatabihan sa pagtulog. Sa kanyang pagkabigla, napaurong siya at natabig ang mga dokumento sa mesa. Kumalat ang mga ito sa sahig. At mula sa isang folder, isang papel ang dumulas palabas. Isang papel na luma na, naninilaw na sa katagalan, at nakatupi. Nanginginig na pinulot ito ni Belle. Ang kanyang isip ay blanko pa rin sa katotohanang nalaman. Binuksan niya ito. Isa itong lumang Certificate of Live Birth mula pa noong 1985, pangalan ng bata. Miguelito Ricardo de Leon, pangalan ng ina. Celia de Leon. At ang huling linya, ang linyang nagpabago sa lahat. Ang linyang nagpaliwanag sa lalim ng galit at pagtataksil. Pangalan ng ama, Don Ricardo Santiago Ampambak. Ang pangalang Don Ricardo Santiago sa lumang papel ay tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Paulit-ulit itong binasa ni Isabel. Ngunit ang kanyang isip ay tumatangging tanggapin ang kahulugan nito. Ang kanyang ama. Ang kanyang ama, na kilala niyang simbolo ng integridad at karangalan, ay may isang anak sa labas. At ang anak na yon ay si Miguel. Ang lalaking tinuring niyang kapatid ay kapatid nga niya. Kapatid sa dugo. Dugo na ngayon ay nababahiran ng kasinungalingan at pagtataksil. Dahan-dahang napaupo si Belle sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot na parang gulaman. Ang hawak na birth certificate ay nayupi sa kanyang nanginginig na kamay. Ang dalawang revelasyon ng gabing iyon, ang pagpatay sa kanyang ama at ang tunay na pagkatao ni Miguel, ay tila dalawang higanting alon na sabay na humampas at nagwasak sa lahat ng natitirang pundasyon ng kanyang mundo. Nananatiling nakatayo si Doña Elvira, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng pighati. Nakatitig siya sa papel na hawak ng anak. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Bumabalik sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. "Mama!" Basag ang boses na tawag ni Belle. Ano? Ano po ito? Hindi po ito totoo. 'Di ba? Hindi kaagad sumagot si Elvira. Lumapit ito sa bintana at tumingin sa madilim na hardin sa labas. Ang kanyang refleksyon ay isang malungkot na imahe sa salamin. Alam ko, mahinang pag-amin niya, ang boses ay puno ng isang sakit na itinago sa loob ng maraming taon. Alam ko na may minahalang papa mo bago o ako. Si Celia, ang kanyang unang pag-ibig. Ikinuwento niya sa akin ang lahat.
bago kami ikasal bilang patunay ng kanyang katapatan. Humarap si Elvira kay Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Pero ang sinabi niya sa akin, natapos na ang lahat sa kanila. Na pinili niya ako. Pinili niya ang pamilyang bubuuin namin. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng mga tanong na hindi masabi. Ang sakit ng katotohanan ay may dalawang talim. Ang pagtataksil ng kasalukuyan at ang mga lihim ng nakaraan. Kaya pala, bulong ni Belle, ang kanyang isip ay unti-unting nag-uugnay ng lahat ng mga piraso. Ang mga kakaibang tingin ni Miguel sa kanya. Ang mga salitang puno ng pait na binitiwan nito tungkol sa pagiging patas at mana. Ang tila walang katapusang inggit na nakatago sa likod ng mga ngiti nito. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa galit. Galit ng isang anak na hindi kinilala. Galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. At si Angelo. Si Angelo ang naging kasangkapan niya para isakatuparan ng isang paghihiganting matagal ng plinano. Naging bulag ako, Mama, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naging bulag tayong lahat. Hindi, mariing sabi ni Elvira, lumalapit sa anak at hinahawakan ang mga balikat nito. Ang kanyang paghawak ay mahigpit at nagbibigay ng lakas. Hindi tayo naging bulag. Nagtiwala tayo. At ginamit nila ang tiwalang yon laban sa atin. Ngayon, tapos na ang pagtitiwala. Panahon na para lumaban. Sa mga salitang yon, ang kalituhan at sakit sa mga mata ni Belle ay dahan-dahang napalitan ng isang apoy. Isang apoy na mas mainit at mas mapanganib kaysa sa unang beses na naramdaman niya ang galit. Hindi na ito galit ng isang asawang nasaktan. Ito na ang galit ng isang anak na naulila. Tumayo siya. Pinulot niya ang mga dokumento mula sa sahig isa-isa. Ang mga peking kontrata, ang autopsy report at ang birth certificate. Ang mga ito ay hindi na lamang mga papel. Sila na ang kanyang mga sandata. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa loob ng ilang segundo, natagpuan niya ang numero ni Miguel. Ang kanyang daliri ay nag-atubili sa ibabaw ng call button. Anong gagawin mo? Tanong ni Elvira. Inaanyayahan ko lang po ang aking kapatid. Sagot ni Belle, ang salitang kapatid ay puno ng lason. Inaanyayahan ko siya sa isang selebrasyon. Pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot si Miguel. Belle, napatawag ka? Gabi na may problema ba? Ang boses ni Miguel ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Isang boses na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Ngumiti si Belle. Isang ngangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Wala namang problema, Kuya Migs. Tumawag lang ako para personal kang imbitahan. Malapit na ang founding anniversary ng Santiago Land. Magkakaroon kami ng isang malaking selebrasyon. At gusto ko, bilang parte ng pamilya, na nandoon ka. May espesyal akong sorpresang inihanda para sa'yo at para kay Angelo. Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Marahil ay sinusubukan nitong basahin ang anumang pahiwatig sa boses ni Belle. Siyempre naman, Belle. Makakaasa ka. Darating kami. Sagot nito. Mabuti. Sabi ni Belle, ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. Hihintayin ko kayo. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi nawasak. Sa halip, ito ay matigas na parang bato, tumitibok sa isang ritmo ng paghihiganti. Paglingon niya, pumasok si Angelo sa pinto ng kanilang kwarto. Nakakunot ang noo nito, ang mga mata ay puno ng hinala. Hindi niya namalayan ang oras. Umaga na pala. Maagang nakauwi ang kanyang asawa. Sino ang kausap mo, mahal ko? Tanong ni Angelo. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas.
Nakita marahil nito ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha bago niya ito nahawi. Si Miguel lang, sagot ni Belle. Itinatago ang telepono sa kanyang likuran. Kinakamusta ko lang. Lumapit si Angelo. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. May problema ba, mahal ko? Ngumiti si Belle, ang pinakamatamis na ngangiting kaya niyang ibigay. Wala mahal. Bakit naman magkakaproblema? Ang nangiti ni Isabel ay hindi nang hina, kahit na ang mga mata ni Angelo ay tila mga matatalim na salamin na sumusuri sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Ang pagpapanggap ay naging kanyang pangalawang balat. Ngunit alam niya, ang maskara ay hindi mananatili magpakailanman. Nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang laro ay pumasok na sa isang mas mapanganib na yugto. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo sa boardroom ng Santiago Land kinabukasan. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga board members. Karaniwan, ang mga pulong na ito ay pinamumunuan ni Belle ng may kumpiyansa. Ngunit ngayon, may kakaibang tensyon sa hangin. Nagsimula ito nang talakayin nila ang isang bagong proyektong pabahay para sa mga pamilyang may mababang kita. Isang proyekto na malapit sa puso ni Belle at ng kanyang ama. Ipinipresenta niya ang kanyang mga plano nang biglang magsalita si Miguel. With all due respect, Isabel, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay magalang, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Napansin ko lang sa budget proposal na may inilaan kang malaking pondo para sa community development aspect. Hindi ba't masyadong malaki ang gastos na yon? We are a business, not a charity. Baka makaapekto ito sa ating profit margin. Ang tanong ay tila lehitimo, ngunit alam ni Belle ang tunay na layunin nito. Ang ipamukha sa lahat na siya ay isang leader na mas pinaiiral ang emosyon kaysa sa luhika. Bago pa man makasagot si Belle, sumingit na si Angelo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-unawa. Siguro ay pagod lang si Belle. Marami siyang ang pinagdadaanan. Maybe we should reconsider the budget, mahal. Para na rin hindi ka masyadong ma-stress. Iyon na yon. Ang atake. Isang pincer movement. Sa harap ng lahat, ipinipinta nila siya bilang isang babaeng mahina at hindi kayang magdesisyon ng tama. Nakita ni Belle ang pag-aalinlangan sa mga mata ng ibang miyembro ng board. Ang mga buto ng pagdududa ay naitanim na. Kalmado siyang tumingin sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa inyong concern, Angelo, Miguel. Ngunit ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa tubo. Ito ay tungkol sa legasiya ng Santiago Land na sinimulan ng aking ama. At ang budget na yan ay pinal at hindi na magbabago, mariin niyang sabi. Natapos ang pulong na may mabigat na pakiramdam, nagtagumpay si Belle na panindigan ang kanyang desisyon, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang ng kanilang mga galaw. Nang gabing iyon, habang nagbabasa siya sa kanilang sala, umupo si Angelo sa tabi niya. May dalang 2 kopita ng alak. Inabot nito ang isa sa kanya para sa pinakamagaling na CEO. Nakangiting sabi nito. Tinanggap ni Belle ang alak ngunit hindi uminom. Alam mo mahal, pagsisimula ni Angelo, ang boses ay tila kaswal. May narinig akong kwento kanina tungkol sa isang malaking pamilya, mayaman, makapangyarihan. Ang ganda ng samahan nila, pero nasira ang lahat. Tumingin si Angelo sa kawalan na para bang nagbabalik tanaw. Nasira dahil yung asawang babae masyadong nagtiwala sa mga maling tao. Akala niya kaya niyang mag-isa, pero sa huli, nawala sa kanya ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang pangalan. Kawawa naman, di ba? Tinitigan ni Angelo si Belle ng diretso sa mata. Ang mensahe ay malinaw. Hindi na ito isang simpleng kwento.
Ito ay isang babala. Nanatiling kalmado ang mukha ni Belle. Talaga? Anong nangyari sa asawang lalaki sa kwento mo? Ngumiti si Angelo. Ang asawang lalaki? Siyempre, ginawa niya ang lahat para isalba ang pamilya. Pero huli na ang lahat. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung sila mismo ang sisira sa sarili nila, wala ka nang magagawa kundi panoorin sila. Ang lamig ng kanyang mga salita ay gumapang sa balat ni Belle. Ang giyera ay idinideklara na. Kinabukasan, habang siya ay nasa opisina, isang text message ang dumating mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ma'am, sa laundry room, paminuto, dalian niyo po si Lorna. Nagmamadaling pumunta si Belle sa laundry room sa kanilang bahay. Naroon si Lorna, namumutla at nanginginig habang nagtutupi ng mga damit. Anong nangyari? Tanong ni Belle. Narinig ko po sila, ma'am. Pabulong na sabi ni Lorna, hindi makatingin ng diretsyo. Si Sir Angelo at si Sir Miguel, dito po sila nag-usap sa telepono kanina. Akala nila tulog ako. Huminga ng malalim si Lorna. Sabi po nila, kailangan na nilang bilisan ang lahat, na nararamdaman na nilang may kakaiba. At sinabi po ni Sir Angelo na sa gabi ng anniversary party, doon na daw po nila tatapusin ang lahat. Ang salitang tatapusin ay umaling-awngaw sa isip ni Belle. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang panganib ay hindi maikakaila. Wala na siyang oras. Ang selebrasyon na plinano niyang maging gabi ng paghuhukom ay maaari ring maging gabi ng kanyang katapusan. Buong araw at gabi, si Belle at si Attorney Santos ay nagkulong sa isang secret office na inarkila ng abogado. Inisa-isa nila ang lahat ng dokumento. Kinopya nila ang lahat sa isang secure na USB drive. Binuo nila ang isang kaso na hindi matitibag. Handa na ang lahat, Isabel, sabi ni Attorney Santos. Sa gabi ng party, kailangan mo lang ng tamang tiyempo. Sa wakas, naramdaman ni Belle ang bahagyang kapanatagan. Hawak na niya ang mga sandata. Kailangan na lang niyang hintayin ang laban. Ngunit ang kanyang mga kalaban ay mas mabilis pala kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, habang nasa study siya ng kanyang ama at tinitingnan ang larawan nito, tumunog ang kanyang telepono. Isang alerto mula sa bangko. Isang simpleng transaksyon na nagpatigil sa kanyang mundo. Bank alert. A debit of PHP 50,000 has been made from your personal savings account, ACCTI, via manager's check. Your new remaining balance is 50 milyong piso. Halos lahat ng kanyang personal na ipon. At isa lang ang taong may access sa account na yon bukod sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang pirma. Si Angelo. Sinimulan na nitong ubusin hindi lang ang yaman ng kumpanya, kundi pati ang yaman na kanya mismong pinaghirapan. Ang pader ay unti-unting bumabagsak sa paligid niya. Ang mga numero sa screen ng telepono ni Isabel ay tila mga sundalong nagmamartsa. Sinasakop ang huling piraso ng kanyang seguridad. 50 milyon. Hindi lang ito pera. Ito ang kanyang kalayaan, ang kanyang fallback, ang perang inipon niya mula sa kanyang sariling mga pinaghirapan bago pa man siya ikasal kay Angelo. At ngayon, nawala iyon sa isang iglap. Ang kanyang unang reaksyon ay galit. Isang nag-aalab na galit na nagtulak sa kanya na bumaba ng hagdan at sugurin ang asawa. Ngunit pagdating niya sa sala, wala si Angelo. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Ito ay masyadong tahimik, masyadong planado. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla. May isang kumatok sa pinto. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Para po kay Ginang Isabel Santiago Reyes, magalang na sabi ng lalaki. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay mga legal na dokumento. Isang petisyon na inihain sa korte. Ni Angelo, ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Petition for guardianship. Doña Elvira Santiago,
diminished mental capacity, senility, incapable of managing her own affairs. Ang hangin ay tuluyang ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi lang siya ang inaatake ni Angelo, pati ang kanyang ina. Ang kanyang ina, na siyang pinakamatibay na babaeng kilala niya, ay ipinipinta ngayon bilang isang ulyanin at walang kakayahang mag-isip. Ito ay isang galaw na hindi lamang para makuha ang kontrol sa yaman ni Doña Elvira, kundi para sirain ang kredibilidad nito. Para kung sakaling magsalita ang matanda laban sa kanya, walang sino man ang maniniwala. Napahawak si Belle sa pader para suportahan ang sarili. Ito ay isang perpektong bagyo, isang multi-pronged na atake na dinisenyo para iwan siyang lumpo, mag-isa at walang kapangyarihan. Inatake ang kanyang posisyon sa kumpanya. Ninakaw ang kanyang personal na pera. At ngayon, sinusubukan nilang alisin sa kanya ang kanyang pinakamalakas na kapanalig. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, ang pinto ay muling bumukas. Pumasok si Angelo. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang maaliwalas na lawa. Ngunit alam ni Belle, sa ilalim ng payapang anyo na yon ay isang halimaw na nag-aabang. Nakita mo na pala, sabi nito. Ang kanyang tingin ay nasa mga papel na hawak ni Belle. Ginawa ko lang ang nararapat, mahal, para na rin sa kapakanan ni Mama Elvira at para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay isang mahinang pakiusap. Lumapit si Angelo. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang paghaplos ay malambing, ngunit ang mga mata ay malamig na parang yelo. Nakikita ko na nahihirapan ka, Isabel. Ang pressure ng kumpanya, ang pag-aalaga sa iyong ina. Masyado nang mabigat para sa'yo. Panahon na para magpahinga ka. Panahon na para ako naman ang umako ng lahat. At sa mga salitang iyon, naintindihan na ni Belle ang kabuuan ng kanilang plano. Gusto nilang ipamukha sa mundo na siya ay isang asawang hindi na makayanan ng stress at ang kanyang ina ay wala na sa tamang pag-iisip. Isang perpektong naratibo para bigyang katwiran ang pag-agaw nila sa lahat. Humiwalay si Belle sa kanyang pagkahawak. Hindi mo ito magagawa. Hindi ako papayag. Isang maliit, mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Sa tingin mo ba may pagpipilian ka pa? Itinuro nito ang mga dokumento. Nasa akin na ang lahat, Isabel. Ang pera mo, ang kapangyarihan sa kumpanya, at malapit na rin ang sayong ina. Humakbang ito palapit. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Tapos na ang laro, Isabel. Natalo ka. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at nagsimulang umakyat sa hagdan na para bang isang haring paakyat sa kanyang trono. Naiwan si Belle na nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga anino ng kanyang pagkatalo. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pag-asa, lahat ay nawala. Umakyat siya, hindi sa kanilang kwarto, kundi sa lumang study ng kanyang ama. Ang tanging lugar na pakiramdam niya ay ligtas pa. Umupo siya sa malaking upuan sa likod ng mesa. Ang upuan kung saan minsan ay umupo ang pinakamakapangyarihang tao na kilala niya. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang sarili bilang pinakamahina. Nandoon sa ibabaw ng mesa ang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Mga kopya ng pekeng kontrata, ang autopsy report, ang birth certificate, ang mga sandata na inakala niyang magpapanalo sa kanya sa giyera. Ngunit ano ang silbi ng mga ito ngayon? Paano niya ito ilalabas kung wala nang naniniwala sa kanya? Kung ang lahat ay tingin sa kanya ay isang babaeng nasisiraan na ng bait? Ang bigat ng lahat ay bumagsak sa kanya. Ang pagtataksil, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang napipintong pagbagsak ng kanilang legasya. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, sa mansyon ng kanyang ina, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat.
Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malamig na kahoy ng mesa at umiyak siya. Hindi ito ang yak ng galit, hindi rin ito ang yak ng sakit. Ito ay ang yak ng purong kawalan ng pag-asa. Ang yak ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang yak ng isang taong sumuko na. Ang mga plano, ang paghihiganti. Lahat ay parang isang panaginip na imposible nang abutin. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lang sa mga kaibigan niyang nangangamusta. Wala siyang lakas na magpanggap pa. Ngunit ang pag-vibrate ay hindi tumitigil. Tila mapilit. Sa huli, sa gitna ng kanyang mga hikbi, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Sa isang iglap, gusto niya itong baliwalain. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya na sagutin ito. Nanginginig niyang pinindot ang green button. "Hello?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng luha. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, ngunit ngayon ay nanginginig sa takot at pag-aapura. "Ma'am Bell, si Lorna po ito." Napatayo si Bell. "May kailangan po kayong makita. May nakuha po ako. Sa tingin ko po, ito na po ang huling barahan natin." Ang boses ni Lorna sa kabilang linya ay parang isang sinulid ng liwanag sa walang katapusang kadiliman na bumabalot kay Isabel. Isang sinulid na napakanipis na maaaring maputol anumang oras, ngunit kumapit siya rito. Saan? Iyon lang ang tanging salitang nagawa niyang bigkasin. Ang kanyang boses ay paus pa rin mula sa pag-iyak. Sa lumang simbahan po sa may kanto ng Acacia Street, walang tao doon ngayon. "Mag-ingat po kayo, ma'am." Click. Naputol ang linya. Walang pag-aalinlangan. Pinunasan ni Belly ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Mabilis siyang kumilos. Kinuha ang susi ng isang lumang kotse na bihirang gamitin para hindi mahalata at tahimik na lumabas ng bahay na parang isang anino. Ang lumang simbahan ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng village. Ang istruktura nito ay nababalot sa katahimikan at mga baging. Pagpasok ni Belle, ang amoy ng mga lumang kahoy at kandila ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, sa likod ng isang hilera ng mga upuan, nakita niya si Lorna. Nakatayo ito na parang isang estatwang ninenerbiyos. Ang mga mata ay palipat-lipat, binabantayan ang bawat anino. "Lorna?" Tawag ni Belle. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Napatalon sa gulat si Lorna. Nang makita si Belle, mabilis itong lumapit. "Ma'am, buti po nakarating kayo. Wala po tayong maraming oras." "Anong nakuha mo?" Diretsong tanong ni Belle. Nanginginig na kinuha ni Lorna ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa. Ang kamay niya ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ito. "Kagabi po, pagkatapos niyo pong umalis papunta sa papa niyo, naiwan po ang laptop ni Sir Angelo na bukas sa kusina. Nag-uusap po sila ni Sir Miguel sa video call." Huminga ng malalim si Lorna. Narinig ko po ang lahat. Ang tungkol sa pera, ang tungkol sa pagkuha sa kumpanya, at ang tungkol po sa balak nila sa inyo pagkatapos ng party." Nag-aalangan siyang ituloy. "Anong balak?" Giit ni Belle. "Sabi po ni Sir Angelo, kapag nakuha na nila ang lahat, sisiguraduhin daw po niyang maaksidente rin kayo tulad ng nangyari sa papa niyo para wala nang sagabal." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ngunit sa halip na matakot, isang malamig na galit ang bumuhay sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. "Hindi ko po sinasadya." Pagpapatuloy ni Lorna, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Natabig ko po yung baso. Akala nila pusa lang. Pero bago po nila ako nakita, nai-record ko po ang huling bahagi ng usapan nila gamit ang cellphone ko. Inilipat ko po dito.
Inabot ni Lorna ang USB kay Belle. Ma'am, natatakot po ako. Narinig ko rin po na pagkatapos ng lahat, ako naman ang isusunod nila para wala daw pong testigo. Tulungan niyo po ako. Kinuha ni Belle ang USB. Ang maliit na piraso ng metal ay mainit sa kanyang palad na para bang naglalaman ito ng lahat ng apoy ng impyerno. Hinawakan niya ang balikat ni Lorna. Huwag kang mag-alala. Umalis ka na dito. Pumunta ka sa isang lugar na ligtas at huwag kang magpapakita kahit kanino. Hintayin mo ang tawag ko. Ako na ang bahala sa lahat. Mabilis na tumango si Lorna at halos patakbong umalis ng simbahan. Naiwan si Belle. Hawak niya ang huling baraha, ang alas. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang ina. Nadatnan niya itong gising pa, naglalakad-lakad sa sala, halata ang pag-aalala. Isang tingin lang sa mukha ni Belle, alam na ni Elvira na may nagbago. Anak? Walang salitang itinaas ni Belle ang USB. Sa loob ng study ni Don Ricardo, isinaksak nila ang drive sa isang laptop. Nagplay ang isang video. Magulo ang kuha, ngunit malinaw ang boses. Nakita nila ang mukha ni Miguel at Angelo sa screen. Nagtatawanan, may hawak na mga kopita ng brandy. Isang tagay para sa atin, pare. Masayang sabi ni Miguel. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, makukuha ko na rin ang para sa akin. Ang Santiago Land ay dapat sa isang Santiago din mapunta, hindi sa asawa lang. At isang tagay. Dugtong ni Angelo, ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Para sa matagumpay na pag-alis sa landas ng matandang Santiago. Sayang, hindi niya nakita ang galing ng kanyang ampon. At malapit na rin sumunod ang paborito niyang anak. Isang maliit na aksidente lang at solo na natin ang lahat. Nagtawanan sila. Isang tawa na puno ng kasamaan at pagwawagi. Ang bawat salita, bawat tawa ay isang martilyong pumupukpok sa huling pako sa kanilang kabaong. Isinara ni Belle ang laptop. Hindi sila umiyak ng kanyang ina. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas matindi pa sa galit. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ang pag-asa, na kanina lang ay patay na, ay muling nabuhay. Ngunit hindi ito ang dating pag-asa na malambot at puno ng panaginip. Ito ay isang pag-asa na matalim, mapanganib, at uhaw sa hustisya. Tinawagan nila si Attorney Santos. Sa loob ng isang oras nasa bahay na ito, ipinakita nila ang video. Ang laging kalmadong mukha ng abogado ay nagpakita ng hindi maitatagong pagkasuklam. Ito na, sabi ni Attorney Santos. This is the final nail in the coffin. Ang pag-amin sa krimen. Walang sinumang hukom ang hindi maniniwala dito. Binuo nila ang pinal na plano. Ang bawat detalye ay pinag-isipang mabuti. Ang oras, ang mga panauhin, ang media, ang mga pulis na nakahanda sa labas. Ang anniversary party ay hindi na isang selebrasyon. Ito na ang magiging kanilang korte, ang kanilang entablado ng paghuhukom. Nang matapos ang lahat, umaga na. Isang araw na lang bago ang gabi ng party. Pumunta si Belle sa kanyang silid sa lumang bahay ng mga Santiago. Ang silid ng kanyang pagkabata. Tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Isabel na umiiyak sa sahig kanina lang. Ang kanyang mga mata ay hindi na maga. Sa halip, ang mga ito ay matalas at nakapokus. Ang kanyang mga labi ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang mga ito ay may isang pirmihang linya ng determinasyon. Ang babae sa salamin ay hindi na isang prinsesang naghihintay na iligtas. Isa na siyang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Kinagabihan, ang gabi ng Santiago Land Anniversary Gala. Ang bulwagan ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Nasa gitna ng lahat si Angelo, nakangiti. Tumatanggap ng mga pagbati, at mula sa itaas ng malawak na hagdanan, bumaba si Isabel. Suot niya ang isang kulay dugong bestida
Bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Bawat mata ay napako sa kanya. Ang musika ay tila humina. Ang mga bulungan ay tumigil. Sinalubong siya ni Angelo sa paanan ng hagdan. Ang mukha ay puno ng paghanga at pagtataka. "You look breathtaking." "Mahal." Ngumiti si Belle, isang ngiting kasing talim ng isang patalim. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong na para lamang sa kanilang dalawa. "Handa ka na ba, mahal ko?" Ang buong bulwagan ng The Peninsula Manila Hotel ay nagliliwanag. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na nagbibigay liwanag sa daan-daang bisita, mga politiko, mga business tycoon, at ang mga pinakatanyag na pangalan sa alta sosyedad. Ang lahat ay naroon para ipagdiwang ang ika-40 anibersaryo ng Santiago Land Development Corporation. Sa gitna ng lahat, si Angelo Reyes at Miguel de Leon ay parang mga hari. Bawat isa ay may hawak na kopita ng champagne, tinatanggap ang mga pagbati at papuri. Ang kanilang mga ngiti ay malapad, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Para sa kanila, hindi lang ito isang party. Ito ang kanilang koronasyon. Ang gabi, kung kailan opisyal, nang mapapasa kanila ang imperyong matagal nilang pinagplanuhan. "Isang napakagandang gabi, hindi ba pare?" sabi ni Miguel habang tinatapik ang balikat ni Angelo. "Lahat ay nasa tamang lugar." "Tamang-tama," sagot ni Angelo. Ang kanyang tingin ay nasa kanyang magandang asawa na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Si Isabel ay parang isang anghel sa kanyang pulang bestida. Ngunit sa mga mata ni Angelo, isa na lamang siyang magandang palamuti na malapit ng alisin. Nang dumating ang oras para sa pinakahihintay na talumpati, ang MC ay umakyat sa entablado. At ngayon mga kaibigan, pakinggan po natin ang isang mensahe mula sa babaeng nagpapatuloy ng legasya ng kanyang ama, ang ating butihing CEO, Ginang Isabel Santiago Reyes. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Umakyat si Isabel sa entablado. Ang bawat hakbang ay kalmado at may bigat. Ngumiti siya sa mga manonood, isang ngiting kaakit-akit, ngunit may nakatagong lamig. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Maraming salamat po sa pagdalo sa gabing ito. 40 taon. 40 taon ng pangarap, pawis, at tagumpay na sinimulan ng aking ama, si Don Ricardo Santiago." Muling nagpalakpakan ng mga tao. Tumingin si Belle sa direksyon kung nasaan sina Angelo at Miguel. Ang gabing ito ay hindi lamang pagbabalik-tanaw sa nakaraan. Ito rin ay pagtanaw sa hinaharap. At sa pagbuo ng hinaharap na yon, may 2 tao akong gustong pasalamatan ng lubos. 2 taong naging pinakamahalaga sa buhay ko, lalo na mula nang mawala ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanila. Ang aking pinakamamahal na asawa, si Angelo Reyes, at ang aking itinuturing na kapatid, si Miguel de Leon. Isang spotlight ang tumutok sa dalawa. Ngumiti sila at bahagyang yumuko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Hindi nila alam na iyon na ang huling pagkakataon na tatanggap sila ng papuri. "Sila ang aking naging sandalan," pagpapatuloy ni Belle, "ang aking mga tagapayo. Sila ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tiwala at ng pagtataksil." Sa huling salita, biglang nagbago ang tono ni Belle. Nawala ang tamis at napalitan ito ng isang bagay na matalim. Ang mga ngiti sa mukha ni na Angelo at Miguel ay bahagyang naglaho. May naramdaman silang mali. Sa loob ng maraming buwan, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. "May mga katanungan sa aking isip. Mga katanungan tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Mga katanungan tungkol sa biglaang pagbabago sa pananalapi ng aming kumpanya. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga sagot na aking nahanap."
Bumaling siya sa technician sa likod. Maari bang pakiplay ang video? Bago pa man makapag-react sina Angelo at Miguel, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Santiago Land ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang video ang nagsimulang mag-play, ang magulong kuha sa loob ng isang kusina. Ang mga mukha ni na Angelo at Miguel, malinaw na malinaw, nagtatawanan. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video. Makukuha ko na rin ang para sa akin. Ang Santiago Land ay dapat sa isang Santiago din mapunta, hindi sa asawa lang. Narinig ang mga bulungan. Ang mga mata ng lahat ay napako sa screen. Pagkatapos ay bumabaling kina Angelo at Miguel na ngayon ay namumutla na. At ang kasunod na linya, ang linyang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Malapit na rin sumunod ang paborito niyang anak. Isang maliit na aksidente lang. At solo na natin ang lahat. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pagkabigla at galit. Si Angelo ay tila na estatwa. Ang kanyang kopita ay nabitawan at nabasag sa sahig. Si Miguel ay napaurong na para bang gusto niyang magtago ngunit wala siyang mapuntahan. Ang kanilang mga mukha ng pagkakasala na pinalaki sa screen ang pinakamalakas na ebidensya. Tapusin mo yan, patayin mo yan, sisigaw ni Angelo. Sinusubukang tumakbo papunta sa entablado. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga security guard ng hotel na inatasan na ni Attorney Santos ay mabilis siyang hinarang. Kinuha ni Belle ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig sa kanyang asawa. Tapos na ang laro, Angelo, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at puno ng kapangyarihan. Tapos na ang inyong pagpapanggap. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na senyales na ang hustisya ay dumating na. Dire-diretso silang naglakad patungo kina Angelo at Miguel. Hindi niyo ko pwedeng arestuhin. Isang palabas lang yan. Gawa-gawa lang ang video na yan. Nagwawalang sigaw ni Angelo habang pinoposasan. Ngunit si Miguel, sa gitna ng kanyang pagkabigla, ay may ibang isinisigaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Belle. Karapatan ko ito. Hindi mo alam ang lahat. Anak din ako ni Ricardo Santiago. Anak niya ako. Ang kanyang sigaw ay nagdulot ng isa pang alon ng pagkabigla sa mga bisita. Ngunit bago pa man magkaroon ng isa pang kaguluhan, isang boses ang pumailan lang, puno ng awtoridad at dignidad. Si Doña Elvira, na tahimik na nakaupo sa isang mesa sa harap, ay dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa isang staff at humarap kay Miguel. Ang lahat ng mata ay nasa kanya ngayon. Ang ina, ang biyuda, ang reyna ng pamilya Santiago. Ang sigaw ni Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang revelasyon na nag-iwan ng isa pang marka ng eskandalo sa gabing iyon. Ngunit nang tumayo si Doña Elvira, ang lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang kanyang mukha, bagamat may bakas ng pighati, ay matatag. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng maraming taon ng pagtitiis at lakas. Kinuha niya ang mikropono mula kay Isabel at humarap kay Miguel na ngayon ay hawak na ng dalawang pulis. Oo, pagsisimula ni Elvira, ang kanyang boses ay kalmado ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Totoo ang sinasabi mo. Anak ka nga ni Ricardo. Isang huling bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa bulwagan. Ngunit agad itong naputol nang magpatuloy si Elvira. Nagkamali ang aking asawa sa kanyang nakaraan. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya habang buhay. Ngunit hindi niya kayo pinabayaan.
Alam ko na buwan-buwan ay sinusuportahan niya kayo ng iyong ina. Kahit sa malayo, hindi kanya kinilala sa publiko marahil dahil sa takot na masira ang pamilyang kanyang binuo. Mali man iyon, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para sa mga krimen na ginawa mo. Tinitigan ni Elvira si Miguel ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi galit, kundi puno ng isang malalim na awa at panghihinayang. Ang pamana, Miguel, ay hindi kinukuha. Ito ay pinaghihirapan. Ito ay pinag-aalayan ng dangal. At ngayong gabi, sinira mo ang anumang karapatan na maaaring mayroon ka sa pangalang Santiago. Hindi dugo ang basihan ng pagiging isang tunay na Santiago, kundi ang puso. At ang puso mo ay puno ng galit. Walang naisagot si Miguel. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang lahat ng kanyang galit at paghihiganti ay tila nawalan ng saysay sa harap ng tahimik na katotohanan ni Elvira. Habang isinasakay ng mga pulis sina Angelo at Miguel, ang bulwagan ay unti-unting napuno ng mga camera flashes at mga tanong mula sa media na nagsimula ng makapasok. Ngunit si Isabel ay hindi na natinag. Kinabukasan, humarap si Isabel sa buong bansa. Sa isang press conference, buong tapang niyang inilatag ang lahat ng katotohanan, ang pandaraya, ang mga kasinungalingan, at ang pagpaslang sa kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Ipinangako niya ang isang bagong simula para sa Santiago Land, isang kumpanyang itinayo sa pundasyon ng katapatan at integridad. Lumipas ang mga buwan. Ang kaso laban kina Angelo at Miguel ay umusad. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, lalo na ang video ng kanilang pag-amin, sila ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Tinupad ni Isabel ang kanyang pangako kay Lorna. Kumuha siya ng isang mahusay na abogado para kay Mateo, na sa huli ay napawalang sala dahil sa self-defense. Si Lorna, na nagsilbing state witness, ay binigyan ng bagong buhay sa ibang probinsya, malayo sa mga anino ng kanyang nakaraan. Bago sila maghiwalay, nagkita ang dalawang babae sa huling pagkakataon. Salamat po, Ma'am Belle. Utang ko po sa inyo ang buhay ng kapatid ko at ang aking kalayaan, sabi ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Lahat tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, Lorna, sagot ni Belle. Isang maliit at tunay na ngiti, ang unang beses na muling sumilay sa kanyang mga labi. Gamitin mo ito ng tama. Ang Santiago Land ay unti-unting bumangon mula sa eskandalo. Sa ilalim ng pamumuno ni Isabel, na ngayon ay buong pusong tinanggap ang kanyang tungkulin bilang CEO, ang kumpanya ay naging mas matatag. Ang proyektong pabahay na minsan ay tinutulan ni na Angelo at Miguel ay naging sentro ng kanyang administrasyon, isang testamento sa legasiya ng kanyang ama. Isang hapon, ilang taon matapos ang gabing iyon, nakatayo si Isabel sa loob ng kanyang opisina, ang dating opisina ng kanyang ama. Ang malaking bintanang salamin ay nagpapakita ng isang malawak na tanawin ng umuunlad na lungsod ng Makati. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Isang peklat na hindi na kailanman mabubura. Ngunit hindi na ito kumikirot. Ito ay isa na lamang paalala ng mga laban na kanyang pinagdaanan at pinagtagumpayan. Hindi na siya si Mrs. Angelo Reyes, ang asawang nabubuhay sa anino ng kanyang asawa. Hindi na rin siya si Isabel, ang nag-iisang tagapagmana. Siya si Isabel Santiago, isang leader, isang survivor, isang babaeng natagpuan ang kanyang tunay na lakas hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo at pagbuo ng isang kinabukasang kanya lamang. Tumingin siya sa malaking pangalan ng kumpanya na nakaukit sa salamin, Santiago Land Development Corporation. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kapayapaan, pag-asa at kalayaan. Handa na siya para sa bagong simula. Sa huling bahagi ng kwentong ito, malinaw na ang kasamaan ay hindi kailanman nananatiling
nakatago magpakailanman. Maaaring magtagumpay ang panlilinlang sa simula, ngunit sa oras na lumantad ang katotohanan, ang mga may sala ay haharap sa kaparusahan at ang mga inaapi ay may pagkakataong bawiin ang dignidad na inagaw sa kanila. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang na harapin ang sakit, sa talinong maghintay ng tamang oras, at sa paninindigan na huwag isuko ang tama kahit pagaano kabigat ang laban. Ito rin ay paalala na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapanumbalik ng dangal, pamilya, at sarili. Kapag pinili mong lumaban ng marangal, unti-unting bumabalik ang lahat ng nawala. Tiwala, pag-asa, at kalayaan. Ikaw, kumusta ka ngayon? May mga sugat ka rin bang pilit na tinataguan? Sa tingin mo, mas mahirap bang magpatawad o mas mahirap magpakatatag? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Narito kami, handang makinig at makasama ka sa bawat kwento ng pagsubok at pagbangon.